So mga ka-BJ, welcome po to my new vlog. So ayan, nakita po ninyo mga kabundukan na yan. Sa ano po yan, sa Nueva Vizcaya po yung mga ka-BJ. Sinubukan ko po nag-adventure dyan. So talagang maganda po ang tanawin dyan. Napakasarap po tanawin. Tingnan mo po yung kabundukan dyan. So yan po ay sa ano po yan, sa Santa Fe po yan, Barangay Maliko. Sa boundary na po yan ng Nueva Vizcaya at saka Pangasinan mga ka-BJ. Ayan. So umakyat po ako dyan sa isang bahay. Tininan ko po dyan sa overlook po dyan. Napakaganda. Kaso lang hindi po natin na mabuti dahil puros kaulapan na po yan mga ka-BJ. Hindi po natin nakikita yung kagandahan talaga ng kapaligiran po ng kabundukan dyan mga ka-BJ. Pero yung para sa akin napakasarap dyan. So ayan po yung kasada na po yan mga ka-BJ. Nagpunta po ko dyan sa baba na yan, dyan mismo. So may magandang tanawin po dyan mga ka-BJ. At andyan po yung kampo ng Hapon, and then nakakuha po ng Amerikano. So yan po, pinuntahan ko po yan mga ka-BJ. So yun lang po ang problema, hindi ko po natapos ang vlog ko dyan dahil yung mga kaulapan na po yung mga ka-BJ, yung nakita ninyo po yan, bigla na po dumating dyan. Nasa kalagitnaan po ako nagbablog po mga ka-BJ. Kabud na lang po dumating dyan. Ay, napakadilim po yung kapaligiran mga ka-BJ. So tingnan ninyo muna itsura na yan. Ayan. So yun po ang naging problema ko dyan mga ka-BJ. Hindi ko po talaga natapos ang pagka-vlog ko dyan. Pero promise talaga, maganda talaga dyan. Masarap po masarap po mag-adventure dyan. Tingnan ninyo po yung vlog ko dyan. Kabud na po, napakadilim ng kapaligiran. So first time ko po nakarating po sa mga ganyan. So bigla po maulap. So natakot po ako kasi madilim madilim talaga. Pero pag nasa tabi lang ng kamera okay siya, pero pag tinan mo po yung tanaw ng mata lang, ay nakakatakot pag hindi po tayo sanay. So yan po, dyan po ang pasukan, dyan po ang entrance dyan, 10 pesos, and then parking po ng motor 50. So yan, pumasok na po ko dyan mga ka-BJ. Pumasok na po ko dyan. So paglibot ko lang po dyan mga ka-BJ, ayan, tingnan po ninyo mga inikot-ikot ko po dyan. So may nakikita po ako ng mga tangke dyan. So gamit po yan, mga tangke po dyan mga ka-BJ, gamit po yan ng Amerikano nung World War II. So yun po, na-display na lang po dyan mga ka-BJ. Tingnan ninyo. So tingnan ninyo mga ka-BJ, ang init po ng panahon ng time na yan. So sobra po ang init dyan na hindi ko po namalayan mga ka-BJ na kabud na lang po dumating yung yung mga ulap. Napakakapa po ng mga ulap. So maganda rin pala ito. At ito pala ang sinasabi nila sa akin na pupuntahan ko daw ito. At meron pa daw dito tangke ng tangke daw po ng Amerikano nung World War II. So ayun pala po mga ka-BJ. Parang bagyo rin po siya ang kapaligiran po dito mga ka-BJ. Dahil sa napakataas po ang bundok dito, and then napakalamig. Kaya tingnan niyo po yung kahoy ng bagyo. Ganun dito sa mga ka-BJ. So dati rin po pala ito ng mga Amerikano mga ka-BJ, kasi sa gitna po ng bundok. Tulad din po ito ng napuntahan po natin kanina doon sa boundary naman ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. So andito pala yung mga kampo nila. Tulad doon kanina rin sa kampo rin ng mga kampo ng mga Hapones. So ngayon ginagawa na rin po dito na pahingahan. Then maganda rin pala ito, liputan. Napakalamig talaga dito sa lugar na ito. Promise, napakalamig. Para din tayo sa Baguio rin. So tingnan po ninyo mga flag. Ang dadami po mga flag dito po mga ka-BJ. Simbolo ng mga pagkakaisa. Ayan po ito po yung mga tangke nung araw. Mga tangke nung araw talagang mga 1940s, baka mga mga ka-BJ. So wala kasi siyang sulat nakalagay dyan.
kaya hindi po natin alam kung anong tangke po ito. Pero napakakapal ng ano. Hindi po ito basta-basta papasukan ng bala mga ka-PJ. So ito po simbolo ng mga gwardiya, mga Amerikano. Amerikano, may jeep pa po sila dito. Ang magandang jeep pa, jeep ng mga military ng araw po mga ka-PJ. United States Army. I see. Ayun pala. Kampo pala ito ng mga ano po mga ka-PJ. Mga US Army po mga ka-PJ. So, ayan USA. Ganda rin talaga ng naging pwesto nila. Talaga, mahusay talaga mga Hapones maghanap ng mga pwesto. Talaga panggera talaga. Sarap talaga pag mag-vlog ka sa mga ganitong panahon, yung pupunta mo mga ganitong panahon napakalamig. Tapos pag nagpa-vlog ka dito sa Kaulapan, ay sarap. Masarap, malamig. Malamig. Biro ko, pag nandyan tayo sa Patag, titignan natin yung ulap, napakataas. Pero pag nandito ko na sa lugar na ito, nandito ko na sa ulap, halong na ulap eh. Ayan mga ka-PJ. Pero may kunting sabit po mga ka-PJ. Pag mga ganito sa maraming ulap, medyo may kunting sabit po yung amoy niya. Makadilim na po mga ka-PJ. Masyado madilim. Mahirap po mag-drive sa Kaulapan po ganito mga ka-PJ na pakadilim. Lalo na po yung kasada hindi po natin kabisyado. Dahil ngayon lang po tayo na dumadaan dito mga ka-PJ. So kahit po yung nasa tabi mo hindi mo po makita. So nawala na po mga ka-PJ. Mas lalo wala na po mga ka-PJ, wala na po tayo matanaw. Ayan. So nakita niyo po kanina napaka-aliwalas pa dito. Ngayon wala na po mga ka-PJ. Puros Kaulapan na po. Ayan. So ganito pala kadilim pag puros talagang ulap na siya. Tingnan ninyo. Kahit ano pong gawin natin dito, ang dilim, parang nakakatakot Halimbawa tayo lang po mag-isa rito, nakakatakot ito pag hindi ka sanay. Pag hindi po tayo sanay sa mga ganitong lugar, hindi po tayo sanay sa mga ganitong kaulapan, matatakot po tayo rito, nakakatakot din. Kanina po mga ka-PJ, kitang-kita po natin hanggang dulo. So sa ngayon wala na, ayan. Wala na po tayo maaninag sa dulo. Dito na. So ngayon po unti-unti naman po siya. Unti-unti naman po siya na lumilinaw dahil sa siyempre lumilipas na rin. At napapalayo na rin po siya mga kabijayan. Lumilinaw na naman po mga kabijay. So ito, andito naman po yung talagang makapal na ulap na naman mga kabijay. Ayan. Nawawala na naman po. So grabe pala dito. Nasa loob po tayo ng Kaulapan mga ka-PJ. Nagbablog, nasa loob po tayo para tayo sa Bagyo. Ganito po mga ka-PJ sa Bagyo. Ganito. Ganito ba talaga kuya pagtagpo ng ganito? Talaga ganyan mo? Ayan o. Pagla na. Talagang hindi pa tayo nakaalis ganito. Kasi umalis na sana ako. At takot hanggat maaga pa. So ngayon, nakita ko yung Kaulapan na madilim na po. So hindi na po ako nagpatuloy. Kako magpapahinga muna ako dahil mahirap naman pag nabutan tayo sa kalsada na ganito kadilim. Tapos ang dami pa mga sasakyan and then hindi pa po natin kabisado yung yung lugar dito. So mga pa po tayo. Tapos ang dali po ng ng pangin. Tapos yung kalsada may medyo may kakitiran. So kayo huminto muna ako. So ito. Pahinga muna ako. So ito po na tuhan po natin katiliman po. Grabe yun. Pagka ganito dahil ano ito nasa taas talaga ito ng bukbuk mga kapitig. Kaya ganito pala. Pero ibang pagka natin, nasisingot natin po, ibang may sabit siya sa ilong. So mga ka-PJ, mukhang mo lang palang po lumiwanag. So kaya po, hindi po na po yung vlog ko dyan mga ka-PJ. At
thank you so much po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga support po. God bless. Hindi po tayo ng mga Pilipino. Ito po ang mga pagtutulog sa BJ Benja.